masasabi kong nasa 9. Yung process naman nila, okay naman. Ako kasi kumbaga parang kahit mag-isa ako, basta may matatanungan ako, ituro mo lang sa akin. Magalang naman yung mga nakausap ko simula dun sa entrance, sa gwardiya. So, okay yun. Kailangan talaga mabilis kasi sayang yung oras. Katulad ko, galing pa ako ng Bulacan. At least ngayon, double purpose, nakakuha na ako. Makakakuha pa ako ng target ko talagang license. Dapat talaga efficient. Napakalaking tulong sa mga tao. Sa tingin ko naman po kaya kasi yung mga pinapangako ni Presidente, tinutupad niya naman so far eh. Bilang isang mamamayang Pilipino po, I-maintain lang. Kumbaga, eto isa pa lang to sa na-experience ko sa pagkuha pa lang ng birth certificate. Sana, the rest of the government institution like sa SSS, Pag-ibig, lahat ng may kinalaman sa proseso, kumbaga parang isang proseso, kung quick lahat-lahat yun, kaya niya kung talagang kursigido siya, tututuan niya. Kasi ang sikreto lang naman is monitoring. Kumbaga parang pag sinabi mo sa isang salita at iniwan mo na lang siya basta at hindi mo siya babalikan para i-monitor, hindi mo rin matatrack kung okay ba yung binitawan mong instruction, sumusunod ba sila. On June 30, right after he assumed office, President Duterte signed Executive Order 1 to streamline the office of the President to enable efficient, responsive, and just allocation of resources by eliminating duplication or overlapping in common functions. On July 23, President Rodrigo Roa Duterte signed Executive Order 2 to operationalize the people's constitutional right to freedom of information. No other president has shown so much concern to soldiers and police. President Duterte has done the rounds of 22 military camps and paid visits to wounded soldiers in hospitals and in burial for fallen soldiers and police, especially those who end up as casualties in the drug war. Mahirap lang kami na pamilya. Nagsikap din ako na makapagtapos ng high school hanggang college ako. Nakatapusin ako ng bali kapag tapos ako ng vocational course lang, ma'am. Nasa middle class lang naman kasi kami na masipag kasi yung mga magulang ko eh. At saka kami masisipag din kami tulong sa kanila maghanap ng pera, ganun. Kasi puro kami lalaki, ma'am eh. 5 kami na magkakapatid, puro kami lalaki. So yun kami yung katuwang ng tatay namin para sa pangingisda, kung ano man mapagkakikitaan dun sa Guimaras. Kami po ay taga Zamboanga del Sur. Lumaki po kami sa bayan ng Midsalip, Zamboanga del Sur. Yung aking nanay ay isang guro. Yung aking tatay naman ay sumakabilang bahay. Pero nung araw, nung buo pa yung pamilya namin, hindi namin masasabi na kami ay hirap sa buhay. Pero nung iniwan na kami ng ama, si nanay na lang, talagang masasabi na kami ay nabilong sa lowest level sa poverty. Mababa lang talaga kasi inaasahan namin, hindi na kami umaasa sa sahod ng nanay namin kasi baon sa loan. Loan lang ng loan yung mga teacher. Kami 6 na magkakapatid, medyo mahirap-hirap sa budget. Sa Mindanao, nung kabataan ko doon, makikita ko noon mga sundalo, palagi doon nag-ooperate doon sa amin. Nakikita ko din yung mga sundalo, ma'am, nakikita. At wala naman sa isip ko yun, ma'am, na magsundalo, kundi nakikita ko lang bilang anong sundalo, bilang anong trabaho nila. Pala sa gobyerno yan sila para sa nagpapatupad para sa kapayapaan. Siyempre kung kabataan ko makita mo yung mga sundalo, masaya ka, siyempre para yan sila sa pagtanggol sa bayan. Kasi doon sa amin talaga noon maraming mga rebelde, makita mo doon yung mga gulo kung saan-saan lang. It was March 2, ma'am, 2016. At Barangay Tida, Salibo, Maguindanao. At around 3 p.m.,
while we conducting clearing operation sa nasabit ko na lugar, i-clear namin yung area na yon. Actually, magwa 1 month na kami dun kasi February 6 kami pumasok sa area. Naabutan na kami ng March. So, habang yung purpose pala ng pupunta namin dun, ma'am, is i-clear namin yung area na yon kasi lalagyan siya ng irrigation. Yung first plato namin na under kay Lieutenant Ambunon, habang nandun na sila sa bahay, habang naglalakad kami ganun, nasabugan yung first platon namin. Nung pagsabog ng first platon, siyempre nag-hold kami. Pag-hold, yung inupuan ko, dito sa likod ko mga 3 meters lang, pinananay ko may IED din pala. Itong ang assistant platoon sergeant ko, si Master Hippie, sumunod pala sa akin. Bilang isang platoon sergeant, ma'am, siyempre dapat magkasama kami palagi ni Sir, ma'am. Yun, nung pumunta kami doon, nung pinatawag siya, ma'am, sumunod na rin ako doon at para mapunta doon, ma'am, sa area na yun, ma'am. Dumaan dito siya sa gilid. Pagdaan niya sa gilid, napakan niya yung trigger ng IED doon. So, yung blast, yung talsik ng mga bato, lahat sa akin pumunta. Kasi nga may nasabugan yung kasama namin. Maya pagdating namin doon, yun na yung biglang may sumabog naman kami naman ang natamaan nun, ma'am, ni Sir Jerome, ma'am. Sa lahat sa ulo ko pumunta dito. Sa kanya, putol yung paa niya. Ako, hindi ko lubos maisip na na mabubulag pala ako nito. Akala ko puwing lang kasi yon. So, pagsabog nun, yung naramdaman ko, parang manhid. Parang ito tanggal na tong kaliwang pisngi ko. Tapos ito, akala ko yung kamay ko na kasi may dito, may shrapnel po dito ngayon. Akala ko putol na rin to. So, nagluhod ako nun. Ang sabi ko, okay naman pag tulungan niyo ako. It was 15 March. Nag-conduct kami ng patrol. Bali kasi nung time na yon, merong isang pinatay na konsihal doon sa kabundukan. Tapos yung pinalabas ng kabilang grupo na sundalo ang pumatay. Naka-uniforme yung bumaril doon sa konsihal, tapos pinalabas niya na mga sundalo sila. Kaya yun ang nais ng aming pinuno na mabago yung pananaw. Kaya pinuntahan namin sa pamumuno ni Lieutenant Relativo. Naglalakad kami sa magkabilang bundok. Dito kami sa gitna. Around 9 ng umaga, alas 9 ng umaga, nang inambush kami. Series ng landmine, tatlo agad ang unang sumabog. Tatlo din yung napinsala sa kasamahan ko. Tapos yun, tuloy-tuloy yung sentro. Mga alas 9, kainitan, alas 11. Tama na ako ito, tama ng baril. Mga alas 12, tama na ako dito sa braso. Pero tuloy pa rin yung labanan. Kasi nga, nandun pa yung boses ng kalaban, hindi pa sila mga alas 3 ng hapon, nahimatay na ako. Doon sa kinadadapaan ko, hindi na ako nakaalis. Tapos, nagising na lang ako, nandun na yung mga reinforcement yung chopper. Bali yun, intro yung tama ng landmine. 4 na bala ang pumasok sa mata ko, meron din pumasok dito. Ang nakuhang bala ay isa lang. Bali yung mga bala ay nandito pa lang sa ulo ko. 3 sila nandito sa banda, tapos yung sa sphenoid sinus dito. Sabi ng doktor, kung magkakaroon daw ito ng komplikasyon, operahan. Pero kung wala naman siyang komplikasyon o pagnanana sa loob, souvenir. All of us want peace, not the peace of the dead, but the peace of the living, in his first State of the Nation address, during which he also called for an immediate unilateral ceasefire with the CPP, NDF, NPA, and the MILF, MNLF. I was not elected to serve
the interest of any person or any group or any one class. I serve everyone and not only one. Hindi niya kakayanin mag-isa kasi andain nating concerns dito sa ating bansa. Pero yung mga nasa ibabang mga tao, kung yun quick niyang mapapasunod talaga at 100% yung loyalty nasa kanya at iisa lang yung goal para sa bansang ito, for sure, yung kanyang adikain sa pagpapabilis ng mga proseso, makukuha niya. Sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte, balance lang. Kumbaga parang ang nakikita ko kasi lagi sa news more on tungkol sa drug. Okay lang 'yon. Kumbaga parang kasi yun yung siguro unang nakita niyang napakalaking problema ng Pilipinas. Pero at the same time, kailangan din palakasin ng ating ekonomiya na kung saan yun naman yung strength nung nakaraang administrasyon. Kumbaga parang hindi naman siya dapat i-judge kaagad in 100 days. Napakarami niyan dapat talagang tutukan. Pero ang hiling ko lang sana, balansehin niya. Malaki po yung ine-expect namin kay Presidente Duterte at umaasa po kami na kung ano yung mga pinangako niya before ng election, sana po matupad. Sa ngayon naman, lalo na po sa droga, talagang nakikita naman natin na talagang halos susumpuin na yung mga puser sa mga drug addict. Pero sana po ituloy-tuloy pa para mas maging convenient na yung Pilipinas. Pero I'm not saying I'm pro Duterte. But when it comes to the safety issues, oo, hindi kaya ng presidente mag-isa yan. Ang pagbabago, lahat yan, nag-uumpisa sa atin. That's why I am actually expecting everyone in the whole country itself, they will follow. Kasi hindi kaya ni Duterte himself and the police to manage the whole change itself. Changes will be coming from us. Ito pala yung yung binigay ni President sa amin doon sa Malacanang nung pag-dinner namin doon. So gamit na gamit ko siya ngayon at malaking tulong talaga siya para sa akin. Kasi since na visually impaired ako, may technology pa rin tayo na nababagay para sa aming mga visually impaired. Sa ngayon, ma'am, wala na akong nahihilig pa kasi yung talagang nandyan naman ang presence ng gobyerno, hindi nila kami pinapabayaan. Lalo na sa tulong nitong ating president ngayon, President Rodrigo Duterte, na mas pinaigting pa niya yung kampanya para sa ikakaunlad ng armed forces. Wala na akong mahihiling pa. Kontento na ako sa benepisyo at serbisyo na nare-receive ko sa kanila. Sa akin kasi ito, ma'am, nakausap ko din doon si President Duterte nung nag-dinner kami doon sa Malacanang. Sabi niya, pag magkapaan na ako, mag-duty pa rin ako, balik pa rin ako doon sa division ng Kalingan ko, balik pa rin ako doon. Duty pa rin ako doon, ma'am. Where we want to be and how far we want to go will not depend on one man. President Duterte knows what he wants to achieve for the people, but he needs the Filipino people all together to work for the nation. Ito na yung hinihintay ng buong sambayan ng Pilipino. Itong pagbabago na to. Actually, yung simbolo nung masasabi ko yung simbolo nung pag-akap ko ata sa kanya. Sabi ko, nasa harap ko na yung pagbabago. Nasa harap ko na yung pag-asa ko. Hindi ko na to papakawalan pa.